Tapos na ang serbisyo mo, Riza. Kunin mo ang mga gamit mo at huwag ka nang babalik. Isang pangungusap na tila patalim na bumaon sa puso ng isang tapat na sekretarya. Sa gitna ng ulan at naghihingalong ama, natuklasan niya ang isang lihim na pilit itinatago ng kanyang malupit na amo. Isang batang nanginginig sa takot at isang amang walang awa. Handa ka bang saktan ng sarili para sa kapakanan ng iba? Ito ang simula ng iyong pagdurusa. You're fired, Riza. Pack your things and leave my house immediately. Napatitig si Riza sa malamig at walang emosyong mga mata ni Colton Sandoval habang hawak-hawak pa niya ang tray ng mainit na sopas at gamot. 3 gabi na siyang hindi natutulog, nagbabantay sa kanyang amo na inatake ng matinding lagnat dahil sa sobrang pagtatrabaho. Sa labas ng dambuhalang mansyon, bumubuhos ang malakas na ulan, kasing lamig ng tinig ng lalaking pinagsilbihan niya ng higit sa 5 taon. Para kay Riza, si Colton ay hindi lamang isang boss na masungit, kundi ang tanging pag-asa niya para sa operasyon ng kanyang ama na nasa bingit ng kamatayan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang sakripisyo at puyat ay itinapon na parang basurang walang halaga. Naramdaman ni Riza ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig, hanggang sa tuluyan itong madulas mula sa kanyang mga kamay. Ang mangkok ay bumagsak sa sahig at nabasag sa libo-libong piraso. Ang mainit na sabaw ay humalik sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya maramdamang napapaso siya. Mas matindi ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib na tila binibiyak ng isang malakas na puwersa. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot. Ang bawat hininga niya ay naging mabigat at masakit, na tila may mga tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang mundong binuo niya sa loob ng 5 taon para iligtas ang kanyang pamilya ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Tumalikod si Colton, hindi man lang tiningnan ang pagkabasag ng pinggan o ang luha na nagsimulang pumatak sa mga pisngi ng kanyang sekretarya. I don't need a secretary who gets emotional, Riza. I need someone efficient. And right now, you are just a liability. Ang bawat salita niya ay tila mga latigo na humahampas sa pagkatao ni Riza na nag-iwan ng malalalim na sugat na hindi nakikita ng mata. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, isang mahinang hikbi ang bumasag sa hangin. Hindi ito galing kay Riza. Mula sa isang maliit at nakatagong pinto sa likod ng malaking aparador ng mga libro, isang anino ang gumalaw. Isang batang lalaki na marahil ay 5 taong gulang pa lamang ang dahan-dahang sumilip. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng takot at luha, habang nanginginig ang kanyang maliliit na kamay na nakakapit sa hamba ng pinto. Papa, ang mahinang bulong ng bata. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na kristal na handang mabasag anumang sandali. Namilog ang mga mata ni Riza. Sa loob ng 5 taon na pagtatrabaho niya kay Colton, walang sino man sa kumpanya o kahit sa mga malalapit na kaibigan nito ang nakakaalam na ang isang Colton Sandoval ay may itinatagong anak. Isang batang tila nakakulong sa sarili nitong mundo ng takot. Mabilis na humarap si Colton at sa unang pagkakataon, nakita ni Riza ang takot sa mga mata nito. Isang takot na mabulgar ang kanyang pinakaingatang sikreto. Marahas niyang isinara ang pinto ng maliit na silid, hinarangan ang paningin ni Riza sa bata. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy sa galit. I told you to leave! Ang sigaw ni Colton. Ang kanyang boses ay yumanig sa buong silid. Lumapit siya kay Riza at hinawakan ito ng mahigpit sa braso. Ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa balat ng babae. Huwag mong susubukang buksan ang bibig mo tungkol sa nakita mo, Riza. Isang salita mo lang sa labas, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay itatapon ng tatay mo palabas ng ospital. I will make sure no doctor will ever touch him again. Now, get out before I lose my mind. Habang naglalakad si Riza palabas
Sa madilim at mahabang pasilyo ng mansyon, bitbit ang kanyang basang bag. Ang bawat hakbang niya ay tila paglubog sa isang malalim na putikan. Ang tunog ng malakas na kulog sa labas ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang pusong durog na durog. Paano nagagawang itago ng isang tao ang ganitong kalaking lihim sa likod ng isang pusong gawa sa bato? At hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi ng pagkakaulila ng sarili niyang dugo at laman sa gitna ng lahat ng karangyaan ito? Sa ilalim ng madilim na langit, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang mukha, isang pangako ang nabuo sa isipan ni Riza. Hindi siya papayag na ang batang iyon ay manatiling bilanggo sa isang bahay na walang pag-ibig, kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Ang malakas na pagbagsak ng ulan sa mga bintanang salamin ng mansyon ay tila isang malungkot na kantang walang katapusan. Sa kanyang opisina, hindi mapakali si Colton. Ang mga papeles na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa kanyang lamesa ay nawalan ng kabuluhan. Mula sa nakatagong silid, ang mahinang pag-iyak ni Lucas ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkalalaki. Kanina pa niya sinusubukang patahanin ang bata, ngunit sa tuwing lalapit siya, lalong lumalakas ang pag-iyak nito, na tila ba ang sarili niyang ama ang kinatatakutan nitong halimaw. Napasabunot si Colton sa kanyang buhok. Ang frustration ay gumuhit sa kanyang mukha. Kaya niyang patakbuhin ang isang dambuhalang kumpanya. Kaya niyang takutin ang mga karibal sa negosyo. Ngunit hindi niya kayang patahanin ang sarili niyang anak. Isang kabiguang sumasampal sa kanyang pagkatao. Sa labas ng gate, basang-basa si Riza sa ilalim ng isang puno. Hindi niya magawang umalis. Ang imahe ng batang umiiyak at ang mga matang puno ng takot ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang galit niya kay Colton ay unti-unting natatabunan ng awa para sa isang inosenteng bata na nalulunod sa kalungkutan sa loob ng isang bahay na gawa sa ginto, ngunit walang init. Sa isang iglap, tinalikuran niya ang kanyang pride. May isang pinto sa likod ng hardin na alam niyang laging nakabukas para sa mga hardinero. Dahan-dahan, walang ingay, pumasok siyang muli sa mansyon na tila isang magnanakaw sa gabi. Sinundan niya ang tunog ng pag-iyak hanggang sa marating niya ang pinto ng opisina ni Colton. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na siwang. Nakita niya si Colton na nakatalikod. Bagsak ang mga balikat sa pagod at kabiguan, habang si Lucas ay nakaupo sa isang sulok, yakap ang mga tuhod. Hindi na nag-isip pa si Riza. Isang himig ang kusang lumabas sa kanyang mga labi, isang oyayeng madalas kantahin ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang kanyang tinig ay mahina at malambing, puno ng pag-aarugang matagal nang hindi naririnig sa loob ng mga pader na yon. Tulog na. Bunso, anghel sa iyong paghimbing. Ang pag-iyak ni Lucas ay humina. Napalitan ng maliliit na hikbi. Itinaas ng bata ang kanyang ulo at ang mga mata nitong puno ng luha ay naghahanap sa pinanggagalingan ng musika. Dahan-dahang lumakad si Riza, papasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Colton kundi sa bata. Nang lumingon si Colton, natigilan siya. Nakita niya si Riza, basang-basa, ngunit ang mukha nito ay may dalang kapayapaan na tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Patuloy si Riza sa pagkanta habang dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Lucas. Isang dipa ang layo upang hindi ito matakot. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hindi umiwas ang bata. Sa halip, ang mga mata nito ay nakatitig lamang kay Riza na tila nauunawaan ang bawat salita ng kanta. Ang mga hikbi ay tuluyang nawala at ang paghinga ng bata ay naging kalmado. Nilamon ng katahimikan ang buong silid nang matapos ang kanta. Tanging ang tunog ng ulan na lamang ang maririnig. Tumayo si Riza, handa nang umalis at harapin muli ang unos sa labas. Ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. "Don't leave."
Ang tinig ni Colton ay iba na ngayon. Wala na ang lamig at ang galit. Ang naroon ay isang tunog ng pagsuko. Humarap siya kay Riza. Ang kanyang mga mata ay may halong hiya at desperasyon. I need you, Riza. Hindi bilang sekretarya ko. Huminga siya ng malalim. I will pay for your father's surgery. I will clear all your family's debts. Lahat. Kahit magkano pa yan. Napatitig si Riza, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. In exchange, pagpapatuloy ni Colton, you will live here. You will be his secret nanny. Walang makakaalam. Walang lalabas na balita. You will take care of him, and in return, I will take care of your family's problems. It's a business deal. Walang personalan. Alam ni Riza na ito ay isang kasunduan sa demonyo. Isang kasunduan sa lalaking dumurog sa kanyang puso kanina lang. Ngunit nang tingnan niya ang batang natutulog na ngayon sa sulok, alam niya ang sagot. Hindi para kay Colton, hindi para sa pera, kundi para sa batang nangangailangan ng isang ina. Pumapayag ako, mahinang sagot ni Riza. Kinagabihan, dinala siya sa isang maliit, ngunit malinis na kwarto sa kabilang bahagi ng mansyon, malayo sa silid ni Colton. Habang nakahiga sa malambot na kama, yakap ang sarili, naramdaman niya ang matinding kalungkutan. Nakapasok nga siya sa isang palasyo, ngunit ang pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo. Kinaumagahan, habang umiinom ng kape si Colton sa kanyang beranda, isang katulong ang nag-abot ng mga sulat. Sa gitna ng mga sobrang pangnegosyo, may isang namumukod-tangi. Isang kulay rosas na sobre na may pamilyar na pabango at selyo mula sa Paris. Nanigas ang kanyang panga. Ang sulat kamay ay tila isang multo mula sa nakaraan. Ang pangalan sa likod ng sobre ay sumunog sa kanyang mga mata. Amanda. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog ang gumising sa malamig na umaga ng mansyon. Sa unang pagkakataon, ang kusina ng mga Sandoval na karaniwang tahimik at puno lamang ng mga utos, ay napuno ng tunog ng isang taong nagluluto ng may sigla. Naisip ni Riza na marahil ang isang pagkaing pamilyar sa isang batang Pilipino ang magiging susi upang mabuksan ang puso ni Lucas. Habang inihahanda niya ang plato, dahan-dahan niyang nilapitan ng bata na tahimik na nakaupo sa harap ng isang malaking tablet. Lucas, kain ka na. Nagluto si Tita Riza ng paborito mo. Malambing na sabi ni Riza habang inilalapag ang plato sa lamesa. Ngunit si Lucas ay hindi man lang tumingin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Sinubukan ni Riza na kunin ang atensyon nito, ngunit tila may isang pader na nakaharang sa pagitan nilang dalawa. Ang pagkaing inihanda niya ng may pagmamahal ay nanatiling malamig sa lamesa, hindi ginagalaw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Riza. Ang pag-aalaga pala sa isang batang may sugat sa puso ay hindi kasing dali ng kanyang inakala. Habang inaayos niya ang pinagkainan, isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan ng kusina. At sino ka para magluto sa pamamahay ko? Sa pagkakaalam ko, ang mga katulong ay may sariling lugar kung saan sila kumakain. Nilingon ni Riza ang pinanggalingan ng boses. Isang matandang babae, nakasuot ng eleganteng seda at napapalibutan ng mga alahas na kumikinang, ang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng pag-insulto habang tinitingnan si Riza mula ulo hanggang paa. Ito si Doña Carmen Sandoval, ang matriarka ng pamilya, ang ina ni Colton na bihirang magpakita, ngunit ang bawat salita ay batas. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Riza. Magalang na sagot niya. Hindi ko tinatanong kung sino ka. Ang tanong ko, anong ginagawa mo rito? Mataray na sagot ni Doña Carmen. Colton hired you as a secretary, not a cook. Or perhaps you have other intentions? Ang huling salita ay puno ng malisya, na tila ba si Riza ay isang ahas na pumasok sa kanilang paraiso. Bago pa man makasagot si Riza,
Isang malamig na tinig ang sumingit. "She's here because I told her to be here, Mama." Pumasok si Colton sa kusina, bihis na para sa opisina. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa tensyon sa hangin. "Riza is taking care of some personal matters for me. Her duties now extend beyond the office." Hindi nakaligtas sa pandinig ni Riza ang pag-aatubili ni Colton na sabihin ang tungkol kay Lucas. Halatang kahit sa sarili niyang ina, itinatago niya ang bata. Tinaasan ni Doña Carmen ng kilay ang anak. "Personal matters? Colton, a girl like her has no place in this house. She smells of poverty. Baka kung ano pang sakit ang madala niya rito." Sa pagkakataong yon, hindi napigilan ni Riza ang sarili. "Pasensya na po." Pero hindi po nakakahawa ang kahirapan. Nagulat si Doña Carmen sa kanyang pagsagot. Ngunit mas nagulat siya sa reaksyon ni Colton. Sa halip na pagalitan si Riza, hinarap ni Colton ang kanyang ina. "That's enough, Mama. I am the master of this house. What I say goes. Leave her alone." Ang pagtatanggol na yon, kahit gaano kalamig, ay nag-iwan ng kakaibang init sa puso ni Riza. Naiwang mag-isa si Riza sa kusina, kasama si Lucas na ngayon ay nakatingin sa kanya. Tila ba sa unang pagkakataon, nakita siya ng bata. Dahan-dahang lumapit si Riza at umupo sa tabi nito. "Hayaan mo na ang lola mo, ha? May mga taong sadyang hindi marunong maging mabait." Habang nagsasalita, napansin niya ang braso ni Lucas na bahagyang nakalabas sa manggas ng pajama nito. May mga bilog na peklat. Luma na ngunit bakas pa rin. Mga peklat na tila galing sa pagkakasunog. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ng bata. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa mga marka. "Lucas, saan galing to?" Mahinang tanong niya. Hindi sumagot ang bata. Ngunit ang mga mata nito ay muling napuno ng takot. Mabilis nitong binawi ang kanyang braso at itinago sa ilalim ng lamesa. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Riza. Hinintay niyang umuwi si Colton. Nang makita niya ito sa sala, nilapitan niya ito. Dala-dala ang isang mabigat na tanong sa kanyang dibdib. "Sir Colton, may itatanong po sana ako." Seryosong sabi niya. Tumingin si Colton sa kanya halatang pagod. "What is it?" "Yung mga peklat po sa braso ni Lucas. Alam niyo po ba kung saan galing yon?" Napakunot ang noo ni Colton. Tila nagulat sa tanong. "What scars? He's a clumsy kid. Maraming beses na siyang nadapa." Umiling si Riza. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Hindi po ito peklat ng pagkakadapa, Sir Colton. Pabilog po ang mga ito. At marami. Parang pinaso ng sigarilyo." Biglang nagbago ang anyo ni Colton. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang madilim na anino. Ang mga salita ni Riza ay tila isang susi na nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan. Isang pinto na matagal na niyang pilit na isinasara. "Sino ang gumawa nito sa kanya, Sir Colton?" Pag-uulit ni Riza, ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi po ito aksidente." Ang mga sumunod na araw ay lumipas na may kakaibang bigat sa hangin. Mula nang mabanggit ni Riza ang tungkol sa mga peklat, naging mas tahimik at malalim ang pag-iisip ni Colton. Madalas niya itong nakikitang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isip ay tila naglalakbay sa isang madilim na nakaraan. Samantala, si Riza naman ay ibinuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-aalaga kay Lucas. Hindi na lang siya tagapag-alaga, kundi naging guro, kalaro, at sandalan ng bata. Sa ilalim ng kanyang pag-aaruga, unti-unting nagkaroon ng kulay ang mundo ni Lucas. Ngumingiti na ito paminsan-minsan, isang ngiting kayang magpaliwanag sa buong mansyon. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng paglalaro sa hardin, biglang nanikip ang dibdib ni Riza. Nahirapan siyang huminga at isang pamilyar na tunog ang kumawala sa kanyang mga baga. Inatake siya ng kanyang hika. Isang bagay na hindi na nangyayari sa kanya ng matagal na panahon. Marahil ay dahil sa pagod, sa stress, at sa alikabok sa lumang bodega kung saan sila naglaro ni Lucas kanina. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang inhaler sa bag,
Ngunit sa kanyang pagmamadali, nahulog ito at gumulong sa ilalim ng sofa. Habang nagkukumahugo siyang abutin ito, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Colton. Bit-bit ang kanyang briefcase, ngunit agad itong nabitawan nang makita ang kalagayan ni Riza. "Riz, anong nangyayari sa'yo?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Mabilis siyang lumapit, nakita ang inhaler sa ilalim ng sofa at inabot ito kay Riza. Tinulungan niya itong umupo ng maayos at hinintay na kumalma ang paghinga nito. Ang malamig na ekspresyon ni Colton ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Riza dati. Isang malinaw na pag-aalala. Nang bumuti na ang kanyang pakiramdam, inabutan siya ni Colton ng isang basong tubig. "Salamat, sir," nahihiyang sabi ni Riza habang uminom. "You should have told me you have asthma," sabi ni Colton. Ang kanyang tono ay hindi galit, kundi may halong pagsisisi. "Pinapagod mo ang sarili mo. Starting tomorrow, I'll hire another maid to help you with the chores." "Hindi na po kailangan, sir. Okay lang po ako. Sanay po ako sa pagod." Mabilis na sagot ni Riza. Ayaw niyang maging pabigat. Umupo si Colton sa tapat niya, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. "Riza, bakit mo ginagawa to?" Napakunot ang noo ni Riza. "Ang alin po?" "Ito. Lahat ng ito," sabi ni Colton. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng sagot sa kaluluwa ni Riza. "I'm paying you well, but I know this isn't just about the money. You treat Lucas as if he's your own. Why?" Tumingin si Riza sa kanyang mga kamay. "Dahil nakikita ko po ang sarili ko sa kanya. Lumaki po akong laging mag-isa. Ang mga magulang ko laging nagtatrabaho. Alam ko po ang pakiramdam ng isang batang uhaw sa pagmamahal. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa unang pagkakataon, hindi sila amo at empleyado. Sila ay dalawang taong may kanya-kanyang sugat, naghahanap ng lunas. Pangarap ko po talagang maging ina." Mahinang pagpapatuloy ni Riza na tila kinakausap ang sarili. Isang simple at masayang pamilya. Isang bahay na puno ng tawanan, hindi ng katahimikan. Ang mga salitang iyon ay tila isang palaso na tumama sa puso ni Colton. Iyon din ang pangarap niya dati. Isang pangarap na dinurog at ginawang abo ng isang babaeng minahal niya ng buong buo. Hindi na malaya ni Colton na ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa pisngi ni Riza, hinahawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip dito. Ang kanyang paghipo ay magaan, ngunit nag-iwan ito ng isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Riza. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon, ang mundo sa kanilang paligid ay nawala. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting lumiit. Ang kanilang mga hininga ay nagsimulang maghalo. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga labi ni Riza. Isang halik ang nakatakdang mangyari, isang halik na magbabago sa lahat. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang matinis na tunog ang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Ang intercom sa gate. Isang tinig ng security guard ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. "Sir Colton, may bisita po kayo. Hinihintay po kayo sa labas." Nagpakilalang si Ma'am Amanda. "Colton, darling, I'm home." Ang boses na yon ay tila isang kaskas ng matalas na kuko sa isang pisara. Ang pintuan ng sala ay bumukas ng malakas at doon ay tumambad ang isang babaeng balot ng karangyaan. Nakasuot siya ng isang kulay pulang bestido na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay agad na lumason sa sariwang hangin ng mansyon. Si Amanda, ang babaeng naging mitya ng lahat ng pait sa buhay ni Colton. Nanigas si Colton sa kanyang kinatatayuan. Ang init na naramdaman niya para kay Riza, ilang segundo lang ang nakalilipas, ay agad na naglaho. Napalitan ng isang yelong kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga kamao ay nag-umpisang manginig sa matinding galit. Ang kanyang panga
ay nagngangalit sa bawat paghinga. Anong ginagawa mo rito? Ang ulong na boses ni Colton na tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi pinansin ni Amanda ang galit ni Colton. Sa halip, ang kanyang mga mata ay gumala sa buong silid hanggang sa huminto ito kay Riza. Isang mapanuring tingin ang ipinukol niya mula sa gulugulong buhok ni Riza dahil sa atake ng hika hanggang sa suot nitong simpleng uniforme. Isang mapanguyat ng ngiti ang sumilip sa mga labi ni Amanda. Oh, I see. May bago ka na palang katulong. Or is she more than that, Colton? Mukhang hindi lang sa paglilinis ng bahay magaling ang isang to, sabi ni Amanda. Ang kanyang tinig ay puno ng kamandag. Bago pa man makapagsalita si Colton, isang maliit na kaluskos ang narinig mula sa itaas ng hagdan. Naroon si Lucas, nakasilip sa pagitan ng mga balusters. Ang mukha ng bata ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang malalaking mata ay napuno ng isang uri ng takot na hindi pa nakikita ni Riza dati. Isang takot na tila nakakita ng isang tunay na halimaw. Nang makita ni Amanda ang bata, biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang mataray na ekspresyon ay napalitan ng mga pekeng luha at isang malambing na tinig na tila ba siya ang pinakamapagmahal na ina sa mundo. Lucas, my baby boy, come to mommy, sigaw ni Amanda habang tumatakbo patungo sa hagdan. Ang kanyang mga braso ay nakabukas na tila handang yumakap. Ngunit sa halip na tumakbo patungo sa kanyang ina, mabilis na bumaba si Lucas at patakbong nagtago sa likod ni Riza. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng damit ni Riza. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto. Isang mahinang tunog ng pag-iyak ang lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit wala itong kasamang salita. Natigilan si Amanda. Ang kanyang mukha ay bahagyang namula sa hiya, ngunit agad din itong nabawi. Humarap siya kay Riza. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Bitawan mo ang anak ko, ikaw na babae ka. Who do you think you are? Layuan mo si Lucas. Sigaw ni Amanda. At mabilis niyang sinubukang hatakin ng bata mula kay Riza. Dahil sa gulat at sa panghihina ng kanyang katawan, muntik nang mabitawan ni Riza si Lucas. Ngunit bago pa man magawa ni Amanda ang kanyang balak, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso at marahas siyang inilayo. Si Colton. Don't you dare touch him, Amanda! Ang sigaw ni Colton na yumanig sa buong mansyon. Wala kang karapatang tawagin ang sarili mong ina pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang bumaba mula sa ikalawang palapag si Doña Carmen. Nakita niya ang lahat. Ngunit sa halip na kampihan ang kanyang anak o protektahan ang kanyang apo, isang malamig na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Amanda. Welcome back, Amanda dear, sabi ni Doña Carmen. Ang boses niya ay puno ng pait para kay Riza. Mabuti naman at bumalik ka na. At least, ikaw ay may dugong Sandoval sa pamamagitan ng kasal, hindi tulad ng ibang tao rito na hindi alam kung saang kanal galing. Tumingin si Amanda kay Doña Carmen at isang lihim na pagkakaunawan ang naganap sa pagitan ng dalawang babae. Humarap muli si Amanda kay Colton. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at malamig. I'm not here for a reunion, Colton. I'm here for what's mine, sabi ni Amanda habang naglalabas ng isang envelope mula sa kanyang bag. I've already filed for custody. Lucas is coming with me, whether you like it or not. At sisiguraduhin kong sa susunod na pagkikita natin, hindi na siya makakalapit sa basurang yan. Itinuro niya si Riza nang may matinding pandidiri. Naramdaman ni Riza ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang pangarap niyang kapayapaan para kay Lucas ay tila isang bula na biglang pumutok. Ang bata sa kanyang likuran ay lalong humigpit ang kapit. Ang kanyang munting puso ay bumibilis ang pintig na tila isang ibong nakakulong. Tumingin si Colton kay Riza at sa sandaling iyon, nakita ni Riza ang isang bagay na bumasag sa kanyang puso. Ang matinding takot sa mga mata ng isang lalaking
akala niya ay gawa sa bato. Sisimulan ko ang laban na tubukas, Colton. Ang huling hirit ni Amanda bago siya tumalikod. At ikaw, katulong. Simulan mo na ring mag-impake dahil tatapusin ko ang pananatili mo sa bahay na bago pa sumikat ang araw. Ang bawat hakbang ni Amanda palabas ay tila isang tunog ng paparating na hatol. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Binenta niya kami, Riza. Binenta niya ang sarili niyang anak para sa isang pirasong alahas at isang marangyang buhay sa Paris. Ang tinig ni Colton ay basag, tila isang tuyong dahon na madaling maburol sa hangin. Pagkatapos ng gulo sa sala, dinala ni Riza si Lucas sa silid nito upang patulugin, ngunit ang bata ay hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Nang sa wakas ay makatulog na ang bata dahil sa sobrang pagod sa pag-iyak, lumabas si Riza at nakita si Colton sa balkonahe, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang dambuhalang mansyon ay tila mas lalong lumaki at naging mas malamig. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Colton ay tila mga lason na matagal na niyang kinikimkim. Lumingon si Colton kay Riza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. 3 taon na ang nakalilipas nang magkasakit ng malubha si Lucas. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad sa lahat ng gastusin dahil noon ay nagsisimula pa lamang ang kumpanya. At alam mo ba kung anong ginawa ni Amanda? Habang nakikipaglaban ang anak niya sa kamatayan, nakikipag-usap siya sa isang matandang bilyonaryo. At nang ialok sa kanya ang buhay na gusto niya, umalis siya nang walang pasabi. Iniwan niya si Lucas na nanginginig sa lagnat. Naramdaman ni Riza ang matinding hapdi sa kanyang puso. Hindi niya maisip kung paano nagagawang talikuran ng isang ina ang sarili nitong dugo at laman sa gitna ng panganib. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang ikinuyom. Ang galit para kay Amanda ay lalong nag-alab sa kanyang dibdib. Akala ko ay tapos na kami. Pagpapatuloy ni Colton, ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong. Ngunit ngayon, bumalik siya dahil ang bilyonaryong kasama niya ay namatay na at wala siyang nakuha sa mana nito. Ngayon, gagamitin niya si Lucas upang makuha ang pera ng mga Sandoval. She's a master of lies, Riza. At si Mama, dahil sa galit niya sa'yo at sa kagustuhan niyang magkaroon ng tamang manugang, ay handang maniwala sa lahat ng kasinungalingan ni Amanda. Dahan-dahang lumapit si Riza kay Colton. Gusto niyang hawakan ang balikat nito. Gusto niyang sabihing hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga hindi masabing damdamin. Hindi po natin hahayaang makuha niya si Lucas, sir. Matapang na sabi ni Riza. Hindi po ako papayag. Kinaumagahan, habang abala si Riza sa pag-aayos ng mga gamit ni Lucas, biglang pumasok si Amanda sa silid. Wala na ang mga pekeng luha kagabi. Ang naroon ay ang tunay niyang anyo, malamig, mapang-insulto, at puno ng yabang. Inilapag niya ang isang piraso ng tseke sa lamesa sa harap ni Riza. 1,000,000, sabi ni Amanda habang nakatingin sa kanyang mga kuko na bagong gawa. 1,000,000 para umalis ka sa bahay na to at huwag ka nang magpapakita pa kay Colton o kay Lucas. Isang hamak na sekretarya ka lang, Riza. Isang pirasong basahan na ginagamit ni Colton para punasan ang kanyang kalungkutan. Huwag mong isiping mahal ka niya. You're just a replacement, a very cheap one. Tiningnan ni Riza ang tseke. Pagkatapos ay tiningnan niya si Amanda nang diretso sa mga mata. Walang bahid ng takot sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke at pinunit ito sa harap mismo ni Amanda. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng silid. Hindi po nabibili ng pera ang pagmamahal ko sa batang ito, Ma'am Amanda. Malamig na sabi ni Riza. At kung iniisip niyo po na aalis ako dahil lang sa pananakot niyo, nagkakamali po kayo. Mas pipiliin ko pong maging cheap replacement
kaysa maging isang inang kayang ibenta ang sariling anak para sa alahas. Namula sa galit ang mukha ni Amanda. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Riza, ngunit mabilis na nahawakan ni Riza ang kanyang pulso. Ang lakas ni Riza na nakuha niya mula sa mga taon ng pagtatrabaho at hirap ay naging sapat upang mapatigil ang mapagmataas na babae. Huwag niyo pong susubukang saktan ako dahil sisiguraduhin kong malalaman ni Sir Colton ang lahat ng ginagawa niyo rito habang wala siya. Banta ni Riza. Binitawan ni Riza ang kamay ni Amanda at tumalikod. Ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang isang nakakakilabot na tawa mula kay Amanda. "You're brave. I'll give you that," sabi ni Amanda. Ang kanyang tinig ay puno ng kamandag. Pero tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nalaman mo kung ano ang totoong plano ko. Hindi lang kustodya ang kukunin ko, Riza. Kukunin ko ang lahat. At sa huli, ikaw ang lalabas na masama sa paningin ng lahat, lalo na sa paningin ni Colton. Paglabas ni Riza sa silid, nakita niya si Lucas na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanya. Ang bata ay may hawak na isang lumang tablet, ang parehong tablet na nakita ni Riza noon. Ang mga kamay ni Lucas ay nanginginig at sa kanyang mga mata ay may isang uri ng takot na tila may gusto siyang sabihin ngunit hindi niya magawa. Dahan-dahang lumapit ang bata kay Riza at iniabot ang tablet. Nang tingnan ni Riza ang screen, nakita niya ang isang file na may pamagat na para kay Papa. Ang kanyang puso ay bumilis ang pintig. May isang lihim na nakatago sa loob ng aparatong yon. Isang lihim na maaring maging susi sa lahat ng kanilang laban o ang magiging dahilan ng kanilang tuluyang pagkawasak. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng mansyon ng mga Sandoval ay tila isang mabigat na patak ng ulan sa isang bubungang luma. Sa hapagkainan, ang katahimikan ay naging kasing talim ng mga kutsilyong nakalatag sa lamesa. Naroon si Colton, pilit na nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi gumagalaw mula sa iisang pahina. Sa kabilang dulo, si Amanda ay marangyang kumakain. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagkukunwari. Tila ba siya ang reyna ng tahanang yon? At sa tabi ni Riza, si Lucas ay nakayuko. Ang kanyang munting kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng uniforme ng kanyang tita Riza. "Lucas, anak, tignan mo ang binili ni Mami para sa'yo," ani Amanda. Ang kanyang tinig ay matamis na tila pulot pata. Ngunit sa pandinig ni Riza ay tila ito isang huni ng ahas. Inilabas niya ang isang mamahaling robot na gawa sa ginto at pilak. "Halika rito, baby. Sa Mami ka na tumabi. Huwag dyan sa taong yan." Hindi gumalaw si Lucas. Lalo lamang siyang sumiksik sa braso ni Riza. Naramdaman ni Riza ang panginginig ng bata, ang mabilis na tibok ng puso nito na tila isang ibong gustong kumawala sa hawlan ng takot. "Amanda, stop it. He is not comfortable." Malamig na singit ni Colton, hindi nag-aangat ng tingin mula sa dyaryo. At bakit hindi siya magiging comfortable sa sarili niyang ina, Colton? Mabilis na sagot ni Amanda. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang tamis ay napalitan ng pait. Baka naman dahil may mga taong sadyang nilalaso ng isipan ng bata laban sa akin. Baka may mga taong gustong umagaw sa posisyon ko bilang ina. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Riza. Tumayo si Amanda at marahas na lumapit kay Lucas. "Halika rito. Sabi ko sa Mami ka sasama." Hinawakan niya ang braso ni Lucas at pilit itong hinila palayo kay Riza. "Mama Amanda, nasasaktan po ang bata." Sigaw ni Riza. Pilit na pinoprotektahan si Lucas nang hindi sinasaktan ng babae. "Wala kang pakialam. Ako ang ina rito. Ako ang nagluwal sa kanya." Ang bulyaw ni Amanda. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong silid na naging dahilan upang mapatayo na rin si Colton at si Doña Carmen na nooy nakamasid lamang sa gilid.
Sa gitna ng sigawan at kaguluhan, isang tunog ang bumasag sa lahat. Isang tunog na tila isang himala mula sa langit. Isang tinig na matagal nang inaasam na marinig ng lahat. Madda Mama Riza! Ang lahat ay natigilan. Ang kamay ni Amanda na nakahawak sa braso ni Lucas ay biglang nanghina at bumitaw. Si Colton ay napabitaw sa diaryong hawak niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala. Maging si Doña Carmen ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagkamangha. Si Lucas, ang batang hindi nagsasalita sa loob ng 3 taon, ang batang tila nakakulong sa isang mundo ng katahimikan, ay nagsalita na. At ang unang salitang binigkas niya ay hindi ang pangalan ng kanyang ama, hindi rin ang pangalan ng kanyang biological na ina. Ang pangalang binanggit niya ay ang pangalan ng babaeng nagbigay sa kanya ng init at pag-ibig sa gitna ng kanyang kalungkutan. Mama Riza, huwag mo akong iwan. Ang muling pag-uulit ni Lucas, ang kanyang boses ay maliit at nanginginig. Ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa puso ng bawat nakikinig. Mabilis na lumuhod si Riza at niyakap ng mahigpit ang bata. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na pumatak. Basang-basa ang balikat ni Lucas. Hindi kita iiwan, anak. Hindi kita iiwan. Nandito lang si Mama Riza. Ang eksenang yon ay tila isang pintang puno ng emosyon. Ang dalisay na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak na hindi man magkadugo ay nagliwanag sa buong silid. Ngunit sa likod ng himalang ito, isang madilim na apoy ang nag-aalab sa mga mata ni Amanda. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng dugo sa tindi ng galit at selos. Pakiramdam niya ay ninakawan siya ng pinakaimportanteng bagay sa kanyang buhay. Hindi ang anak, kundi ang kanyang kapangyarihan at karangalan. You thief! Ang ulong na boses ni Amanda, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Ninakawan mo ako. Nilason mo ang isipan ng anak ko para tawagin kang ina. Colton, nakita mo ba yan? Ang babaeng yan ang dahilan kung bakit ayaw sa akin ng anak ko. Humarap si Amanda kay Colton. Ang kanyang mga mata ay puno ng kamandag. Hinding-hindi ko palalagpasin ito, Colton. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay makakarating ito sa korte. Idedemanda kita ng kidnapping at idedemanda ko ang babaeng yan ng parental alienation at child abuse. Kukunin ko si Lucas at hinding-hindi niyo na siya muling makikita. Tumingin si Colton kay Riza. Nayakap pa rin si Lucas. Sa unang pagkakataon, nakita ni Riza ang isang patak ng luha sa mga mata ng kanyang pusong batong amo. Isang patak ng luhang puno ng pag-asa at takot. Ang himala ng unang salita ni Lucas ay naging mitya ng isang mas malaking digmaan na handang sumunog sa kanilang lahat. Ang mga salita ni Amanda ay tila isang sumpa na bumalot sa mansyon. Walang makatulog ng gabing iyon. Si Colton ay nagkulong sa kanyang opisina. Ang bawat galaw niya ay puno ng tensyon at pagkabalisa. Alam niyang nasa isang legal na gulo sila. Bilang isang single father na ang legal na pagkuha ng kustodya ay puno ng butas dahil sa kanyang ina at may dating asawang mapagkunwari, alam niyang malaki ang laban niya. Bukod pa rito, ang mother alienation at child abuse na akusasyon ni Amanda kay Riza ay maaaring makasira sa reputasyon ng babaeng walang ibang ginawa kundi magmahal. Samantala, mahigpit na yakap ni Riza si Lucas sa kanyang silid. Ang bata ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang mga bakas ng luha ay tuyo na sa kanyang pisngi. Hinaplos ni Riza ang buhok ni Lucas. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal na kayang kalimutan ang lahat ng pait. Hindi niya hahayaang makuha ni Amanda ang batang ito. Ano man ang mangyari, ipaglalaban niya si Lucas. Ngunit paano? Siya ay hamak na sekretarya lamang. Walang kapangyarihan at walang koneksyon. Kinabukasan, maaga pa ay tinawag na ni Colton si Riza sa kanyang opisina. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat.
puno ng hindi masabing mga saloobin. "There's only one way to protect Lucas from Amanda," sabi ni Colton. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bakas ng matinding pagpipigil. "I need to be married, and not just to anyone. Kailangan ko ng isang babaeng may malinis na reputasyon. Isang babaeng kayang panindigan ang akusasyon na siya ang legal na ina ni Lucas." Napakunot ang noo ni Riza. Alam niya kung saan papunta ang usapan na ito. "Riza, will you marry me?" Walang pag-ibig sa kanyang mga mata. Walang kilig. Ang naroon ay isang katanungang puno ng desperasyon at isang pait na nanggagaling sa isang pusong matagal nang naghihingalo. It will be a marriage of convenience. Walang personalan. We will act as a married couple for the sake of Lucas. Once everything is settled, we can talk about the future. Naramdaman ni Riza ang matinding hapdi sa kanyang puso. Ito ang pangarap niya, ang magpakasal sa isang lalaking mahal niya. Ngunit ang pag-aalok na ito ay tila isang saksak na puno ng pangangailangan, hindi ng pagmamahal. Ngunit nang maisip niya ang mukha ni Lucas, ang ngiti nitong bumubuo sa kanyang araw, alam niya ang kanyang gagawin. "Pumapayag po ako," mahinang sagot ni Riza. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Para po kay Lucas." Isang linggo ang lumipas at mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nalalapit na kasal ni Colton Sandoval sa kanyang sekretarya. Ang balitang ito ay tila isang bomba na pumutok sa mataas na lipunan ng Maynila. Ang pinakanagngangalit sa lahat ay si Doña Carmen. Isang hamak na sekretarya? "Hindi ko kailanman matatanggap ang babaeng yan bilang manugang," sigaw ni Doña Carmen kay Colton sa loob ng kanyang silid. "Magiging kahihiyan ka sa buong angka ng mga Sandoval. Ang babaeng yan ay hindi kailanman magiging karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya natin. Hindi ko hahayaang mangyari yan, Colton." Ngunit hindi nagpatinag si Colton. "Mas gugustuhin kong maging kahihiyan sa paningin mo kaysa hayaang makuha ni Amanda si Lucas, Mama. Siya ang magiging asawa ko at wala ka nang magagawa doon." Nang makita ni Doña Carmen na hindi niya kayang pigilan si Colton, isang masamang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Nagpatawag siya ng isang engrandeng engagement party sa mansyon. Ang kanyang layunin ay hindi upang ipagdiwang, kundi upang ipahiya si Riza sa harap ng buong lipunan. "Darating ka sa party, Riza," malamig na sabi ni Doña Carmen kay Riza. "Upang ipakilala ka sa lahat, magsuot ka ng pinakamaganda mong damit, kung mayroon ka man." Isang matalim na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi, puno ng pag-insulto. Dumating ang gabi ng party. Ang mansyon ay napuno ng matataas na tao, ng mga nagkikinangang alahas, at ng ingay ng malakas na tawanan. Si Riza ay nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng isang simpleng gown na ipinahiram ni Colton. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa mundong iyon, isang itim na tupa sa gitna ng isang kawan ng puti. Ngunit nang makita niya si Lucas na nakangiti sa kanya mula sa malayo, ang lahat ng kanyang takot at kaba ay naglaho. Ginagawa niya ito para sa bata. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon at doon ay tumambad si Amanda. Nakasuot siya ng isang mas marangyang bestido. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy habang nakatingin kay Riza. Lumapit siya kay Doña Carmen at isang lihim na sulyap ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Unti-unting lumapit si Amanda kay Riza. May dala siyang isang baso ng pulang wine. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Riza, puno ng matinding galit. "Oh, look at you, the desperate secretary trying to be a socialite," sabi ni Amanda. Ang kanyang tinig ay tila bulong na walang sino man ang makakarinig, kundi si Riza. "Gusto mo bang malaman kung ano ang magandang kulay sa isang basahan na katulad mo?" Bago pa man makasagot si Riza, ibinuhos ni Amanda ang buong laman ng baso ng wine sa gown ni Riza. Ang pulang likido ay mabilis na lumaganap sa puting tela
na tila dugo na bumubulwak mula sa isang sugat. Natigilan ang lahat ng bisita at ang mga tawanan ay napalitan ng mga bulungan at pagtataka. Naramdaman ni Riza ang lamig ng wine sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi ng kahihiyan na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nag-umpisang mamuo ang luha, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi siya iiyak sa harap ng mga taong ito. Hindi siya iiyak sa harap ng babaeng gustong sirain ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng katahimikan at mga mapanuring tingin, ang tanging tunog na maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Riza na tila gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang reaksyon. Ang gabing iyon ay hindi lang isang engagement party. Ito ay isang paglilitis at si Riza ang akusado. Ngunit sa halip na umiyak, tumawa si Riza. Isang mahina, ngunit matapang na tawa ang bumalot sa katahimikan ng bulwagan na nagpatahimik sa mga bulungan ng mga bisita at nagpatigil sa mga masasamang ngingiti ni Amanda at Doña Carmen. Ito ay hindi isang tawa ng kasiyahan, kundi isang tawa ng determinasyon, isang nagbabadyang bagyo. Hinawi ni Riza ang mga hibla ng buhok na dumikit sa kanyang mukha dahil sa alak at tumayo ng tuwid. Ang pula ng alak sa kanyang puting damit ay tila isang badge ng karangalan, isang testamento sa kanyang tapang. Tumingin siya kay Amanda nang diretso sa mga mata. "Yan lang ba ang kaya mo, Ma'am Amanda?" Sabi ni Riza. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng paninindigan. "Akala ko pa naman ay mas marami kang alam. Ngunit ang ibuhos ang alak sa damit ng isang tao ay isang bagay na ginagawa lamang ng mga walang pinag-aralan at walang modo." Nagulat si Amanda sa kanyang reaksyon. Hindi niya inaasahan na si Riza ay lalaban, lalo na sa paraang ito. Inasahan niyang makikita siyang umiiyak at humihingi ng tawad, ngunit sa halip ay nakita niya ang isang babaeng handang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang pagkatao. "At ikaw, Doña Carmen," pagpapatuloy ni Riza, lumingon sa matriarka ng Sandoval. "Hindi ko inaasahan na hahayaan mong mangyari ang ganitong kabastusan sa loob ng pamamahay mo. Akala ko pa naman ay meron kang class at elegance, ngunit mukhang nagkakamali ako." Ang mga salita ni Riza ay tila mga sampal sa mukha ng dalawang babae. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga bulungan ay puno ng paghanga kay Riza at pagkadismaya kina Amanda at Doña Carmen. "Bago pa kayo magpatuloy sa paninira sa akin," pagpapatuloy ni Riza, ang kanyang boses ay lalong lumakas at naging mas matapang. "Gusto ko lamang ipaalala sa inyong lahat na ako ay naririto hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil kailangan ako ng pamilyang ito." Si Lucas, ang batang yon, na walang ibang hinangad kundi ang mahalin, ay nangangailangan ng ina. At si Sir Colton, sa kabila ng kanyang kasungitan at pagiging manhid, ay nangangailangan ng isang taong magmamahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Napatigil si Riza, tumingin kay Colton at ngumiti. "Kung sa tingin ninyo ay hindi ako karapat-dapat na maging bahagi ng pamilyang ito dahil ako ay isang hamak na sekretarya lamang, mali kayo. Dahil ako ay handang gawin ang lahat para sa taong mahal ko. Ako ay handang magpakasal sa lalaking ito, hindi dahil sa pera o sa status, kundi dahil mahal ko siya. At hindi ko hahayaan na sirain ng kahit sino ang kaligayahan naming dalawa." Sa gitna ng katahimikan, lumapit si Colton kay Riza. Hinawakan niya ang kanyang kamay at tumingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Riza ang isang malinaw na pag-ibig sa mga mata ng kanyang amo. "She's right," sabi ni Colton. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Riza is more than just a secretary. She's the woman I love and the woman I will marry. At kung mayroon mang hindi sang-ayon sa desisyon ko, malaya silang umalis sa bahay ko. Ngayon na."
Hinawakan ni Colton ang mukha ni Riza at dahan-dahang inilapit ang kanyang mga labi sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang sumira sa mahikang kanilang nilikha. Walang alarma, walang bisita, walang Amanda. Tanging sila lamang dalawa. Sa gitna ng mundong puno ng paghuhusga, ay nagpakita ng tunay na pagmamahal. Ang halik ni Colton ay hindi katulad ng anumang halik na natikman ni Riza dati. Ito ay hindi halik ng pangangailangan, kundi halik ng pag-ibig at pagtitiwala. Isang halik na nagpatunay sa kanya na karapat-dapat siyang mahalin at ipaglaban. Sa sandaling iyon, ang pulang alak sa kanyang damit ay naglaho, napalitan ng isang koronang gawa sa pagmamahal. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, isang malakas na palakpakan ang bumalot sa buong bulwagan. Ang mga bisita, na nooy puno ng paghuhusga, ay napuno ng paghanga at suporta para sa dalawang taong nagpakita ng tunay na pag-ibig sa gitna ng isang mundong puno ng kasinungalingan. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Nang lumingon si Riza, nakita niya si Lucas na may hawak na isang lumang tablet, nakatingin sa kanila. Ang bata ay ngumingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Lumapit si Riza kay Lucas at lumuhod upang magkapantay ang kanilang mga mata. "Anong problema, anak?" Malambing na tanong ni Riza. Dahan-dahang binuksan ni Lucas ang tablet at ipinakita kay Riza ang isang file. Sa screen ay nakasulat ang mga salitang, "Para kay Papa." Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Alam niyang sa loob ng file na yon ay nakatago ang kasagutan sa lahat ng kanilang problema. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, may narinig silang sigaw mula sa likod nila. "Magnanakaw!" Lumingon si Riza at nakita si Amanda na tumatakbo papunta sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hinablot niya ang tablet mula kay Lucas at tumakbo palabas ng mansyon. "Kunin ninyo yan!" Sigaw ni Amanda sa mga security guard. "Nagnanakaw sila! Kunin ninyo ang tablet! May ebidensya sila laban sa akin!" Mabilis na tumakbo ang mga security guard upang habulin si Amanda. Ngunit sila ay hinarang ni Colton. "Hayaan ninyo siyang umalis." Utos ni Colton, "Kunin natin ang katotohanan sa paraang mas matino." Ngunit huli na ang lahat. Si Amanda ay nakasakay na sa kanyang kotse at nagmamadaling umalis sa mansyon. Habang siya ay nagmamaneho, binuksan niya ang tablet at nakita ang file na hinahanap niya. Ngunit bago pa man niya ito mabasa, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan at bumangga sa isang puno. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gabi. Ang pagsabog ay umalingaw-ngaw sa buong gabi, nag-iwan ng isang marka ng takot sa puso ng bawat isa. Mabilis na nagtungo si Colton at Rhea sa lugar ng insidente. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa kaba at pangamba. Nang makarating sila, nakita nila ang isang malaking apoy na nilamon ang kotse ni Amanda at ang mga bumbero ay abala sa pagtangkang apulahin ang apoy. "Amanda!" Sigaw ni Colton at sinubukang tumakbo papunta sa nasusunog na sasakyan, ngunit pinigilan siya ni Riza. "Hindi mo siya maliligtas, Colton. Delikado!" Sigaw ni Riza, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagkatapos ng ilang minuto, sa wakas ay naapula ang apoy. Ang mga awtoridad ay nagsimulang siyasatin ang lugar ng insidente. Ngunit ang pinakanakababahala sa lahat ay ang katotohanan na ang tablet ni Lucas, ang tablet na may mga kasagutan sa kanilang problema, ay nawawala. Wala na si Amanda. Sabi ng isang pulis kay Colton, "Hindi namin alam kung paano ito sasabihin sa'yo, ngunit hindi siya nakaligtas." Naramdaman ni Colton ang biglaang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya nakaramdam ng lungkot o awa para kay Amanda. Sa halip, naramdaman niya ang matinding takot para kay Lucas. Wala na si Amanda, ngunit wala rin ang katotohanan. Pagbalik nila sa mansyon, ang katahimikan ay mas lalong nakabibingi. Si Lucas ay natutulog na, hindi alam ang mga sakuna na nangyari sa kanyang pamilya. Dinala ni Colton si Riza sa kanyang opisina. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala at frustration. "Nasaan ang tablet, Riza?"
Tanong ni Colton. Ang kanyang boses ay malapit ng mabasag. Hindi ko alam, Colton. Siguro ay nasunog kasama ni Amanda. Sagot ni Riza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi, Riza. Hindi yan ang gusto kong marinig. May alam ka, hindi ba? Sabihin mo sa akin. Kailangan kong malaman. Bumuntong hininga si Riza at umupo sa harap ni Colton. Noong gabing bumalik si Amanda, binigay sa akin ni Lucas ang tablet. Nakita ko ang isang file doon, ang file na may pamagat na para kay Papa. Bago ko pa man ito mabuksan, hinablot na ni Amanda ang tablet at tumakbo. Anong laman ng file na yon, Riza? Ano ang nakasulat doon? Hindi ko alam, Colton. Ngunit may hinala ako. Noong nga isang araw, napansin ko ang mga peklat sa braso ni Lucas, mga peklat na gawa ng paso ng sigarilyo. Hinala ko na si Amanda ang gumawa noon kay Lucas. Nanigas si Colton. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at napuno ng galit na hindi pa nakikita ni Riza dati. Ang galit niya ay hindi lamang para kay Amanda, kundi para rin sa kanyang sarili, para sa kanyang pagiging bulag, sa kanyang kawalan ng kakayahan na protektahan ang kanyang anak. I will kill her. Bulong ni Colton. Ang kanyang boses ay naging isang garalgal na ungol. Tumayo si Colton at naglakad papunta sa pinto. Ngunit pinigilan siya ni Riza. Hinawakan niya ang braso nito at tumingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan, Colton, sabi ni Riza. Alam kong galit ka, ngunit ang pagganti ay hindi makakatulong kay Lucas. Ang kailangan natin ay hustisya. Kung totoo ang hinala natin, kailangan nating ipakulong si Amanda. Kailangan nating siguraduhin na hindi na niya masasaktan si Lucas. But how, Riza? Paano natin siya makukulong kung wala tayong ebidensya? Wala na ang tablet. Wala na si Amanda. Meron tayong paraan, Colton, sagot ni Riza. At kailangan natin ang tulong ni Doña Carmen. Ang plano ni Riza ay simple ngunit mapanganib. Kailangan nilang kumbinsihin si Doña Carmen na aminin ang kanyang pakikipagsabuatan kay Amanda. Alam ni Riza na may bahid ng puso si Doña Carmen at ang kanyang pagmamahal kay Lucas ay totoo. Kung maipapakita nila sa kanya ang katotohanan, maaaring magbago ang kanyang isip. Ngunit paano nila ito gagawin? Si Doña Carmen ay isang matalino at makapangyarihang babae. Hindi siya basta-basta maniniwala sa kanila. Kailangan nila ng ebidensya. Habang nag-iisip sila ng paraan, si Lucas naman ay naging mas tahimik at malungkot. Ang pagkawala ni Amanda, kahit paano kasama ang babae, ay nagdulot ng malaking trauma sa bata. Hindi na siya nagsasalita at madalas na nakikita na nakatulala sa kawalan. Alam ni Riza na kailangan nilang kumilos ng mabilis bago pa tuluyang masira ang puso ni Lucas. Isang araw, habang binibisita ni Riza si Lucas sa kanyang silid, napansin niya ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa ilalim ng kama ni Lucas, nakita niya ang isang maliit na kahon. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Sa loob, nakita niya ang isang lumang litrato. Ang litrato ay kuha ni na Lucas at Amanda nung mas bata pa sila. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Riza ay ang likod ng litrato. Doon, may nakasulat na isang mensahe. Para sa aking pinakamamahal na anak, Lucas, huwag mong kalimutan na mahal kita kahit pa anong mangyari. Mama, napaiyak si Riza. Alam niyang hindi magagawa ni Amanda ang magsulat ng ganitong mensahe kung talagang wala siyang pagmamahal kay Lucas. Marahil, may isang bahagi pa rin ng kanyang puso na nagmamahal sa kanyang anak. Sa gabing iyon, nagpasya si Riza na gamitin ang litrato upang kausapin si Doña Carmen. Dinala niya ang litrato sa silid ng matanda at dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niya si Doña Carmen na nakaupo sa kanyang silya, nakatingin sa bintana. Doña Carmen, may gusto po sana akong ipakita sa inyo, sabi ni Riza. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang.
Tumingin si Doña Carmen kay Riza nang may pagtataka. Ano yan? Inilapit ni Riza ang litrato kay Doña Carmen. Tignan niyo po. Ito po ang litrato ni na Lucas at Amanda noong mas bata pa sila. Tignan niyo po ang mensahe sa likod. Kinuha ni Doña Carmen ang litrato at binasa ang mensahe. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Nakita ni Riza ang pag-aalala sa mga mata ng matanda. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Tanong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto ko pong ipakita sa inyo na kahit paano kasama si Amanda, meron pa rin siyang pagmamahal kay Lucas. Hindi po ako naniniwalang kaya niyang saktan ang kanyang sariling anak. Sagot ni Riza. Ngunit nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Sabi ni Doña Carmen. Nakita ko kung paano niya sinaktan si Lucas. Naniniwala po ako na may iba siyang dahilan. Siguro, natakot siya na mawala si Lucas sa kanya. Siguro ginawa niya iyon dahil mahal na mahal niya ang kanyang anak. Sagot ni Riza. Tumingin si Doña Carmen kay Riza nang may pagtataka. Bakit ka nagtatanggol sa kanya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo. Dahil naniniwala po ako na ang lahat ay may karapatang magbago. Naniniwala ako na kahit paano kasama ang isang tao, mayroon pa rin siyang kabutihan sa loob ng kanyang puso. Sagot ni Riza. Natahimik si Doña Carmen. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Tumingin siya sa labas at sa mahabang sandali ay hindi siya nagsalita. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at humarap kay Riza. Sabihin mo sa akin ang gusto mong gawin. Sabi ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng pasya. Tutulungan kita. Ang plano ay nagsimula sa pagpapanggap. Sa tulong ni Doña Carmen, kinumbinsi nila ang mga awtoridad na buksan muli ang kaso ni Amanda. Nagpanggap si Doña Carmen na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at handang tumestigo laban sa kanyang anak. Isiniwalat niya ang lahat ng kanilang pakikipagsabuatan, kasama na ang planong sirain ang reputasyon ni Riza at agawin si Lucas kay Colton. Ang balita ay kumalat tulad ng apoy sa buong Maynila. Ang mga tao ay nagulat sa mga revelasyon ni Doña Carmen. Marami ang humanga sa kanyang tapang, ngunit marami rin ang nagduda sa kanyang motibo. Bakit niya ito ginagawa? Ano ang kanyang pakay? Samantala, si Lucas ay naging mas tahimik at mapag-isa. Ang pagkawala ni Amanda at ang tensyon sa pagitan ni Riza at Colton ay nagdulot ng malaking epekto sa kanya. Alam ni Riza na kailangan nilang gawin ang lahat para protektahan ang bata. Sa araw ng paglilitis, ang buong mundo ay nakatutok sa hukuman. Naroon si Doña Carmen handang tumestigo. Naroon din si Colton handang ipagtanggol ang kanyang anak. At naroon din si Riza handang gawin ang lahat para sa taong mahal niya. Ngunit bago pa man makapagbigay ng kanyang testimonya si Doña Carmen, isang trahedya ang nangyari. Habang papasok sa hukuman, isang lalaki ang biglang lumapit kay Riza at tinutukan siya ng baril. Ikaw ang sisira sa pamilya Sandoval, sigaw ng lalaki. Ikaw ang magbabayad sa lahat ng kasalanan mo. Bago pa man makareaksyon si Riza, pinaputukan na siya ng lalaki. Ang bala ay tumama sa kanyang dibdib at bumagsak siya sa lupa. Isang sigawan ang bumalot sa hukuman. Nagkagulo ang lahat. Mabilis na nilapitan ni Colton si Riza. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pangamba. Riza! Riza! Gising! Huwag kang bibitaw! Sigaw ni Colton habang yakap-yakap si Riza sa kanyang mga bisig. Ngunit si Riza ay hindi na sumasagot. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang katawan ay nanginginig. Mabilis na dinala si Riza sa ospital. Si Colton ay hindi umalis sa kanyang tabi. Paulit-ulit niyang tinatawag ang kanyang pangalan. Nagdadasal na sana ay mabuhay siya. Pagkatapos ng ilang oras, sa wakas ay lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya, sabi ng doktor. Ngunit malala ang tama ng bala. Kinailangan naming operahan siya kaagad. At kamusta siya? Buhay pa ba siya? Tanong ni Colton. Ang kanyang boses ay nanginginig. Buhay pa siya.
Ngunit nasa malubhang kalagayan siya. Kailangan niyang magpahinga ng matagal. Hindi namin alam kung kailan siya magigising. Sagot ng doktor. Naramdaman ni Colton ang biglaang paghina ng kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa kanyang silya at umiyak. Ang babaeng mahal niya, ang babaeng nagbigay ng kulay at pag-asa sa kanyang buhay, ay nasa bingit ng kamatayan at hindi niya alam kung paano siya ililigtas. Pagkatapos, may narinig siyang isang mahinang tinig. Papa. Tumingin si Colton at nakita si Lucas na nakatayo sa kanyang harapan. Ang bata ay umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Papa, hindi ba sabi mo ililigtas mo si Mama Risa? Sabi mo hindi mo siya hahayaang masaktan? Bakit hindi mo siya iligtas ngayon? Tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Naramdaman ni Colton ang biglaang pagbugso ng kanyang puso. Tiningnan niya si Lucas at sa sandaling iyon, naunawaan niya ang lahat. Ang lahat ng kanyang mga pagkakamali, ang lahat ng kanyang mga kasalanan ay nagdulot ng malaking sakit sa mga taong mahal niya. Ngunit mayroon pa siyang pagkakataon na itama ang lahat. Mayroon pa siyang pagkakataon na iligtas si Riza, hindi lamang sa pisikal na panganib, kundi sa lahat ng sakit at hirap na dinanas niya. Tumayo si Colton at hinawakan ng kamay ni Lucas. Tumingin siya sa bata ng diretso sa mga mata. Tama ka, anak, sabi ni Colton. Ililigtas ko si Mama Riza. Ipaglalaban ko siya hanggang sa huli. Pagkatapos, tumingin si Colton sa mga awtoridad at sinabi ang mga salitang nagpabago sa lahat. Alam ko kung sino ang nag-utos na paputukan si Riza, sabi ni Colton. At handa akong tumestigo laban sa kanya. Ang hangin sa silid ng ospital ay puno ng antiseptiko at hindi masabing pag-asa. Sa loob ng 3 araw, si Riza ay nanatiling walang malay. Ang kanyang katawan ay nakikipaglaban para sa buhay. Si Colton, na noon ay pinagmumultuhan ng nakaraan at pinasakit ng konsensya, ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Riza, naghihintay ng kahit anong senyales ng paggising. Si Lucas, sa kabilang banda, ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kama. Hinahaplos ang kamay ni Riza. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagdarasal. Maging si Doña Carmen ay nagpakita ng pagmamalasakit. Ang dating matigas na puso niya ay tila lumambot sa harap ng trahedya at madalas niya itong dinadalaw, nagdarasal para sa paggaling ni Riza. Isang hapon, habang binabasa ni Colton ang isang libro sa tabi ni Riza, naramdaman niya ang isang mahinang paggalaw. Unti-unting iminulat ni Riza ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay blanko, tila naghahanap ng pamilyar na mukha sa kanyang paligid. Riza? Riza? Gising ka na! Sigaw ni Colton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding tuwa. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Riza. Tiningnan ni Riza si Colton, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kalituhan. Sino ka? Mahinang tanong niya. Nasaan ako? Hindi ko kayo kilala. Nanlamig ang buong katawan ni Colton. Pakiramdam niya ay biglang bumagsak ang buong mundo sa kanyang harapan. Ang kanyang pag-asa ay nawala na parang bula. Hindi niya inaasahan ng ganitong sagot. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagkatotoo. Ang babaeng pinakamamahal niya ay hindi na siya nakikilala. Mama Riza, ako po ito. Si Lucas. Sigaw ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magluha. Ngunit umiling lang si Riza. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Isang matalim na sakit ang naramdaman ni Colton sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may pumunit sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang pagtatanggol, lahat ng kanyang pagmamahal ay tila nawalan ng kabuluhan. Riza, huwag kang magbiro. Mahinang bulong ni Colton. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding sakit. Dahan-dahang ngumiti si Riza at pagkatapos ay tumawa. Isang mahina ngunit masayang tawa. Joke lang. Ito naman,
Masyadong seryoso, sabi ni Riza. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Siyempre, kilala ko kayo. Sino ba naman ang makakalimot sa pinakamasungit na amo sa buong mundo? At sa pinakagwapo at pinakamabait na anak niya? Nanlaki ang mga mata ni Colton. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng isang malaking pagkalma at pagtawa. Isang tawa na tila matagal nang hindi niya nagawa. Niyakap niya si Riza ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na pumatak sa balikat nito. Akala ko na wala ka na, sabi ni Colton. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ako mawawala, Colton, sagot ni Riza. Hinahaplos ang kanyang likod. Nandito lang ako. Ang maliit na biro ni Riza ay tila isang sinag ng araw na nagliwanag sa dilim ng silid. Mula noon, mabilis ang naging paggaling ni Riza. Si Colton ay hindi umalis sa kanyang tabi. Inaalagaan siya ng may buong pagmamahal. Si Lucas naman ay lalong naging malambing, laging nakayakap kay Riza. Maging si Doña Carmen ay nagbago. Madalas niya itong dalawin, nag-aalala sa kanyang kalagayan, at humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ang kaso ni Amanda ay tuluyang natapos nang kumpirmahin ng mga awtoridad ang kanyang pagkamatay sa aksidente. Sa loob ng kotse, nakita ang nasusunog na tablet ni Lucas, ngunit ang mga awtoridad ay nakakuha ng mga detalye mula sa mga labi ng device. Ang mga ebidensya mula sa video ni Lucas ay napatunayang totoo. Ang katotohanan na si Amanda ang nag-utos sa pagbaril kay Riza ay nabulgar din dahil sa testimonya ng mga witnesses at sa tulong ni Doña Carmen na tuluyan ng nagsiwalat ng lahat. Ang pangalan ni Amanda ay tuluyang nadungisan at ang kanyang pagnanais na makuha ang lahat ay nagtapos sa isang trahedya. Isang gabi, habang naglalakad si Riza at Colton sa hardin ng ospital, hinawakan ni Colton ang kamay ni Riza at tumingin sa kanya ng diretso sa mga mata. "Riza!" sabi ni Colton. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi ito marriage of convenience na inialok ko noon. Hindi ito para lamang kay Lucas. Ito ay para sa akin. Mahal kita, Riza. Mahal na mahal kita. Naiiyak si Riza. Ang pangarap niya ay nagkatotoo. Hindi siya nagkamali sa pagmamahal sa lalaking ito. Will you marry me, Riza? Sa totoong kasal. Sa kasal na puno ng pag-ibig at pagtitiwala. Will you be my wife and Lucas's mother forever? Oh, Colton, oh. Sagot ni Riza. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na pumatak. Yumakap si Colton kay Riza at sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ngunit sa likod ng kanilang kaligayahan, may isang malalim na pag-aalala ang bumabalik sa isipan ni Riza. Ang kanyang ama. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sila ni Colton sa ospital, isang tawag ang natanggap niya mula sa kanyang kapatid. Ate Riza, si tatay. Inatake na naman siya. Kailangan na raw siyang operahan ngayon na. Pero delikado raw, ate. Malaki ang tsansa na hindi siya makaligtas sa operasyon. Ang mga mata ni Riza ay puno ng takot at pangamba. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang ama ay ang kanyang buong mundo. Ang taong nagturo sa kanya ng mga aral sa buhay. Ang kanyang inspirasyon. Ngayon, ang buhay nito ay nakasalalay sa isang operasyon na may malaking posibilidad ng kamatayan. Kailangan naming pumunta doon, sabi ni Riza. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Kailangan kong makita si tatay. Ako ang sasama sa'yo, sabi ni Colton. Hinawakan niya ang kamay ni Riza at pinisil ito ng mahigpit. Lahat gagawin ko para sa'yo, Riza. Lahat. Sa paglipad nila patungo sa probinsya, ang kanilang mga puso ay walang tigil na nagdarasal. Sa likod nila, si Lucas ay inaalagaan ni Doña Carmen na ngayon ay nag-aalaga sa bata ng may buong pagmamahal. Pagdating nila sa ospital, nakita nila ang kanyang buong pamilya na nag-aalala. Bago magsimula ang operasyon, nagkaroon ng sandali si Riza na kausapin ang kanyang ama. Tatay, magiging okay ka.
Magiging malakas ka. Magagawa mong malampasan ito. Umiiyak na sabi ni Riza habang hinahawakan ng kamay ng kanyang ama. Ngumiti ang kanyang ama. Ikaw talaga ang lakas ko, anak. Ikaw ang aking kayamanan. Huwag kang mag-alala. Lalaban ako para sa'yo. Sa loob ng silid ng operasyon, ang mga oras ay tila walang katapusan. Si Colton at ang buong pamilya ni Riza ay naghihintay sa labas. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot at pag-asa. Ang bawat tunog ng mga kagamitan sa ospital ay tila isang martilyong tumatama sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng mahabang oras, sa wakas ay lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Tapos na ang operasyon. Sa ngayon, nasa kritikal na kalagayan pa rin ang pasyente. Kailangan niyang magpahinga, sabi ng doktor. Naramdaman ni Riza ang biglaang paghina ng kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa kanyang upuan at umiyak. Ang kanyang ama ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang pangarap ay tila guguho. Sa mga sumunod na araw, ang pamilya ay nagdasal ng walang humpay. Mula sa kanyang hospital bed, si Riza ay nagdasal rin, humihingi ng tulong mula sa langit. Si Colton naman ay nanatiling matatag, nagbibigay ng lakas at suporta kay Riza. Hindi siya tumigil sa pagdarasal. Isang umaga, habang nakaupo si Riza sa tabi ng kanyang ama, biglang gumalaw ang kamay nito. Mabilis na tinawag ni Riza ang doktor at sa wakas, iminulat ng kanyang ama ang kanyang mga mata. Anak, bulong ng kanyang ama. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng pagmamahal. Naiyak si Riza. Tatay, buhay ka. Gumising ka. Ngumiti ang kanyang ama. Lumalaban ako, anak, dahil alam kong kailangan mo ako. Ang mga sumunod na araw ay puno ng paggaling. Unti-unting lumakas ang kanyang ama. Sa wakas, nakalabas din siya sa ospital. Isang malaking pagdiriwang ang ginawa ng pamilya ni Riza. Sila ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sa isang gabi, habang nakatayo si Riza at Colton sa hardin ng bahay ng kanyang pamilya, hinawakan ni Colton ang kanyang kamay at ngumiti. Riza, handa ka na bang maging Mrs. Sandoval sa harap ng Diyos? Tanong ni Colton. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Naiiyak si Riza. Ang kanyang pangarap ay matutupad. Hindi lamang siya makakahanap ng pag-ibig, kundi magkakaroon din siya ng isang pamilyang nagmamahal sa kanya. Oo, Colton. Oo, sagot ni Riza. Sa ilalim ng madilim na langit, sa ilalim ng mga bituin, isang pangako ang nagawa. Ang kanilang kasal ay magiging simbolo ng pag-asa, ng pag-ibig at ng paggaling. Ang kanilang kwento ay magiging isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang malampasan ang lahat ng pagsubok. Ang araw ng kasal ay nag-uumapaw sa kaligayahan. Sa simbahan, ang mga bulaklak ay sumasayaw sa hangin. Ang musika ay puno ng pag-asa. At ang bawat puso ay tumitibok sa kagalakan. Si Riza ay lumakad sa aisle. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag ng kasiyahan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig. Ang kanyang ama ay nakasunod sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Si Lucas naman ay naglakad sa unahan. Bitbit ang sing-sing at masayang tumatawag ng mama at papa sa tuwing may makikita siyang kakilala. Pagdating niya sa altar, nakatayo si Colton. Naghihintay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Nakasuot siya ng eleganteng Amerikana, ngunit ang kanyang tunay na kagandahan ay nagmula sa kanyang puso. Sa harap ng Diyos, ipinahayag ni Riza at Colton ang kanilang mga pangako. Ang bawat salita ay tila isang yari sa ginto. Ang bawat pangungusap ay tila isang awit ng pag-ibig. Colton, tinatanggap kita bilang aking asawa, sabi ni Riza. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kaligayahan, mamahalin kita, susundin kita, at paglilingkuran kita habang tayo ay nabubuhay.
Riza, tinatanggap kita bilang aking asawa. Sabi ni Colton, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kaligayahan, mamahalin kita, susundin kita, at paglilingkuran kita hanggang sa kamatayan man. Pagkatapos ng seremonya, sa kanilang paglabas sa simbahan, tinalubong sila ng isang pag-ulan ng mga bulaklak at ng mga ngiti ng buong mundo. Ang kanilang mga puso ay puno ng saya. Ang kanilang mga puso ay nagmamahalan. Sa gabi, sa kanilang resepsyon, ang kasiyahan ay nagpatuloy. Nagkaroon ng mga talumpati, ng mga sayaw, at ng mga masayang tawanan. Si Lucas ay hindi napapagod sa pagsasayaw. Ang kanyang mukha ay puno ng galak. Ang kanyang mga mata ay laging nakatutok kay Riza, na ngayon ay kanyang ina. Sa kalagitnaan ng selebrasyon, habang nag-uusap sila sa isang sulok, biglang sinabi ni Riza kay Colton, "Gusto kong makipagkita kay Amanda." Nagulat si Colton. "Pero bakit pa, Riza? Wala na siya. Tapos na ang lahat." "Kailangan kong magpaalam. Kailangan kong sabihin sa kanya na pinatawad ko siya. Kahit ano pa man ang kanyang ginawa, may karapatan din siyang mapatawad para matapos na ang lahat. Gusto mo bang puntahan natin siya?" "Oo, Colton. Kailangan ko." Sa pamamagitan ng tulong ng mga awtoridad, pinayagan silang dalawa na bisitahin ang puntod ni Amanda sa sementeryo. Sa harap ng libingan, humarap si Riza kay Amanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Alam ko na hindi ka naging mabuting tao," sabi ni Riza. "Alam ko na nasaktan mo ako at nasaktan mo ang iba. Ngunit pinatawad na kita, Amanda. Sana ay makahanap ka na ng kapayapaan." Pagkatapos, niyakap ni Riza ang puntod ni Amanda at umiyak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang sakit at paghihirap ay naglaho. Ang pagmamahal ay nagwagi. Ang pagpapatawad ay nagwagi. Sa kanilang pagbalik sa mansyon, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Riza. Kinabahan si Colton. "Riza, okay ka lang ba?" "Oo, Colton. Okay lang ako," sagot ni Riza. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Pagkatapos, ngumiti siya. "Tingnan mo." Inilabas niya ang isang test pack. Isang positibong resulta. "We're going to have a baby," anya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang kanilang pamilya ay lalaki. Ang kanilang pag-ibig ay magiging mas malakas pa. Sa gabing iyon, habang yakap-yakap nila si Lucas at nagdarasal sa Diyos, isang panibagong himala ang naganap. Ang isang pamilya na dating durog sa mga pasakit ay muling nabuo at ngayon, tila lalago pa. Ang kanilang buhay ay puno na ngayon ng pag-asa, ng pag-ibig, at ng mga bagong simula. Ang kanilang kwento ay patuloy na isusulat. Ang bawat kabanata ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. Ang katapusan ng kanilang kwento ay ang simula ng isang mas malaking kwento. At sa huling sandali, ang lahat ng kanilang pagsubok ay nagbigay daan sa isang walang hanggang pag-ibig. 5 taon ang lumipas, ngunit sa mga puso ni Riza at Colton, ang bawat araw ay tila isang walang hanggang simula. Ang mansyon ng mga Sandoval ay hindi na lamang isang lugar ng katahimikan at kalungkutan. Ito ay naging isang tahanan ng tawanan, ng pag-ibig, at ng walang katapusang kaligayahan. Si Lucas, na ngayon ay 11 taong gulang na, ay naging isang matalinong binatilyo. Hindi na siya natatakot. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Siya ay isang matulunging kuya, isang kaibigan, at isang tagapagtanggol sa kanyang nakababatang kapatid. Si Leah, ang 5 taong gulang na anak ni Riza at Colton, ay isang maliit na anghel. Ang kanyang buhok ay parang ginto, ang kanyang mga mata ay kasing kulay ng langit, at ang kanyang mamangiti ay kayang magpaliwanag sa mundo. Siya ay isang bagong liwanag sa kanilang buhay. Isang paalala
ng kanilang walang katapusang pag-ibig. Minsan sa isang taon, tuwing araw ng mga patay, bumibisita ang pamilya Sandoval sa puntod ng mga mahal sa buhay na yumao. Naglalagay sila ng mga bulaklak, nagdarasal ng tahimik, at nagpapasalamat sa lahat ng kanilang mga biyaya. Sa puntod ni Amanda, tahimik silang nagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa nito. Sa isang gabi, habang nakatayo sila sa hardin, sa ilalim ng mga bituin, hinawakan ni Riza ang kamay ni Colton. "Alam mo, Colton," sabi ni Riza, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Hindi ko akalaing magiging ganito ang buhay ko. Hindi ko akalaing makakatagpo ako ng isang lalaking mamahalin ako ng buong buo at ng isang batang magmamahal sa akin na parang ako ang kanyang ina." Ngumiti si Colton at hinawakan ang pisngi ni Riza. "Ikaw ang naging liwanag sa buhay ko, Riza. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Ikaw ang nagbigay sa akin ng isang pamilya. Sana, kung nasaan man sila, naramdaman din nila ang kapayapaan," sabi ni Riza habang nakatingin sa mga bituin. "Naniniwala ako na nararamdaman nila at alam kong masaya sila para sa atin," sagot ni Colton. Hawak kamay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa, ng pag-ibig at ng pasasalamat. Sa kalayuan, nakita nila si Lucas at Leah na naglalaro sa damuhan. Ang kanilang mga tawanan ay pumupuno sa hangin. "Tignan mo sila, Riza," sabi ni Colton. Ang kanyang tinig ay puno ng kaligayahan. "Ang ating pamilya." Tumingin si Riza kay Lucas at Leah at sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang malaking pag-ibig. Ang kanilang kwento ay naging isang patunay na ang pag-ibig ay kayang malampasan ang lahat ng pagsubok, na kahit paman ang mga sugat ng nakaraan, ang pag-ibig ay kayang pagalingin ang lahat. "Oo, Colton," sagot ni Riza. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kasiyahan. "Ang ating pamilya, ang ating walang hanggang bukas." Ang kanilang kwento ay nagtapos sa isang mainit at mahigpit na yakap sa ilalim ng mga bituin sa piling ng kanilang pamilya. Isang kwento ng pag-ibig, ng pagpapatawad at ng walang hanggang pag-asa.